Kapanalig Hour. Isang mapagpalang hapon mga kapanalig. Ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapanalig at sa iyo, Pari Koy. Magandang hapon Ate Camille at welcome sa ating program, Kapanalig Hour. At nakita ko yung pagtawa mo ng maliit na tawa kasi nakita mo yung bago kong gupit. Parang last time pa yan, Pari Koy, humaba na yung buhok mo. Lumakas na yung loob ko para magtanggal ng sombrero. Ito na po ang pagkakataon. Malapit na po kayo sa araw. Pero sabi nung guest natin, Ate Camille, naku, bagay daw sa akin ang ang gupit ko. Kaya naman mukhang every week na ang ating guest ngayon Oo, nasa harapan ko at live na live. Pero syempre, mamaya ipapakilala po natin ang ating special na panauhin ngayong hapon mga kapanalig. Ang magandang hapon po pala sa lahat po ng mga kapanalig na nakatutok po sa ating talapihitan ngayong hapon. May 11, 2024. Nako, ang bilis magpalit ng ng petsa at ng buwan. Kaya naman sa mga kapanalig po natin na maraming pinagdadaanan ngayong hapon, wag niyong kalimutang mag-smile, kasi lahat po ng problema ay dapat hindi tinatambayan at dapat nilalampasan. Tama ba ako, Ate Camille? Yes, at wag nating tambayan ang problema, daanan lang natin, Pari Koy at mga kapanalig. At syempre, kunin ko na rin itong pagkakataon na ito, Pari Koy, para batiin ng Happy Mother's Day ang ating mga kapanalig na nakikinig. Oo. Ayan, happy Mother's Day po sa ating mga kapanalig na nakikinig po ngayon, pati po sa ating mga single mom na talaga namang tumayong nanay at tatay sa kanilang pamilya. Siyempre sa ating mga wala na ring asawa na talagang tinaguyod po ang kanilang pamilya. Ayan, saludo po kami sa inyo at happy Mother's Day po. At advance happy Mother's Day po kay Ate Camille Mongcal de la Cruz. Ayun. Salamat naman, Pari Koy. At syempre, happy Mother's Day sa ating mga kapanalig na naging haligi at ilaw ng kanilang mga tahanan. Oo. Pero bago yan, Ate Camille, bago natin umpisa ng ating mga talakayan ngayong hapon, samahan niyo po muna kami mga kapanalig sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway patuloy niyong pagpalain ang bawat isa. Ating ibahagi naman ang ating Bible verse mula sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Keep your love for one another at full strength, because love covers a multitude of sins. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At opisyal na bumbukas ang ating programa mga kapanalig. Nako, kami po ay excited nang ipakilala sa inyo ang ating special na panauhin. Pag nakita mo to, artistahin, Ate Camille, sa personal. Akala ko dito si Dina Bonnevie. Wow! Oo nga, alam mo, nakita ko na rin si sister ng personal, Pare Koy, at talaga namang bagets ang itsura talaga ng ating guest ngayong hapon, Pero bago yan, mga kapanalig, magandang hapon po sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo at kanilang mga Facebook Live. At huwag po ninyong kalimutan na i-share ang ating Facebook Live ngayong hapon sa ating Facebook page na DZRV846 at Kapanalig Community. Lalo na sa mga nakatutok po sa ating Facebook page, huwag niyo po kalimutan i-share sa inyong mga wall, sa inyong mga kasamahan sa parokya. Pero bago natin ipakilala, Ate Camille, ang ating special na panauhin ngayong hapon, sino nga ba ang ating guest last Saturday? Sino nga ba, Pare Koy? Alam mo lang po. Yan ang assignment natin. Wala kasi ako last time. Yan ang assignment natin, Ate Camille, sa ating mga kapanalig. I-comment nyo dyan mga kapanalig kung sino ang ating bisita last Saturday. I-check natin, Ate Camille, kung sino yung mga present nung Sabado. Okay? Pero eto na nga, Ate Camille. Si Ate Camille na shock. Hindi mo nabasa ang aking... Wala kasi ako last week, oo. Oo nga pala, nawala rin sa isip ko kasi
Parang feeling ko kasi lagi kita kasama. Pinagpawisan ka tuloy, Ate Camille. Oo nga, pinagpawisan ako, pare ko. Alam ko, parang may sama ka ng loob sa akin. Hindi, wala naman. Pero ano Hindi, yan, wala. napag-usapan namin mga kapanalig ni Ate Camille na assignment nyo po yan. Ayan. I-comment nyo po sa mga nakatutok po sa ating Facebook page sa DZRV846 at sa Kapanalig Community. At Ate Camille, ipakilala na po natin ang ating special na panauhin ngayong hapon. Umpisa mo na. Ayan. Siyempre, ito ang ating konting background sa ating guest. Siya po ay 14 years ng aktibo sa kanilang parokya sa St. Jude Parish. At 5 taon naman po siyang active naman po sa San Fernando de Dilao Paco Church. At isa rin po siyang usherette. Ayan. Pinagmamalaki ng mga usherette team. Kumbaga team usherette, no. Welcome na po natin si Tita Joy Verzonilia or Tita Joy. Ay, Tita Joy, magandang hapon. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong dalawa, pare ko at saka kay Baby Love. Kami. Ayan. Hindi niya pa nakakalimutan, no. Ate Oo Camille, nga stage name, Baby Love. Oo. Kamusta na po kayo at Tita Joy? Okay naman ako at nagulat nga ako dahil tinawagan ako ni Jessa kasi pangalawa ko na to. Yung 2022, yung interview naman sa akin na ni Brother Norman. Medyo sanay na sa camera si Tita Joy. Ang ganda ng natin, ang ganda ng mga frames sa screen. Nakikita mo ba, Ate Camille? Oo nga para tayong para akong nananawagan. Oo, dahil nananawagan kami sa iyo. Ate Camille, kamusta naman pala ang iyong araw? Bago ko kamustahin si Tita Joy. Sige. Ito okay naman, medyo hindi na mainit kaya nakakatuwa na, pero ayan, ingat-ingat pa rin tayo dahil pabugso-bugso na ang ulan kahit medyo maalinsangan pa, mga kapanalig. At syempre, natutuwa ako kasi may mga bumabati na sa akin ng Happy Mother's Day. Kahit kahit advance. Oo. Advance Happy Mother's Day. Naku, Tita Joy, meron ka bang gustong batiin bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan? Marami akong gustong batiin. Umpisahan na natin yan. Unang-una sa mga ating kapanalig community members, sa aking mga sisters in Christ, na mga ating followers na nakikinig. Happy Mother's Day sa atin lahat. At sa aking nag-iisang kapatid na babae at nag-iisang hipag sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kabarkada, mga best friends, mga gym buddies, lahat sila. Kung may nakalimutan man ako, mamaya na lang or bukas na lang sa Messenger. Happy Mother's Day sa atin lahat. Happy Mother's Day po, Ate. At saka ang aking nanay na nasa heaven na Happy Mother's Day, Mang. At saka sa aking mother-in-law na nasa heaven na rin po. Happy Mother's Day po sa inyo dyan. Ayan. Nakita niyo naman, kapanalig, kung gaano kaganda ang ating bisita ngayong hapon, no? Talagang artistahin po yun, lalo na sa personal pag nakita nyo, kapanalig. Ito na. Sige, Ate Camille. Oo, ito na, pare Koy, ang ating unang katanungan kay Tita Joy. Tita Joy, para po sa inyo, ano po ang tunay na kahulugan ng isang nanay o isang ilaw ng tahanan? Alam niyo, hindi naman natin masasabi na basta nanay o ilaw ng tahanan. Dapat to, kompleto to. Merong haligi ng tahanan, ilaw ng tahanan, at may ate, kuya, kung ilan man ang anak. Ano to malaking kaakibat na obligasyon to sa bawat nanay. Dahil minsan pa lang, pag nasa tiyan pa lang, kinakausap mo na yan kung anong gusto mong mangyari sa kanya. Pagka inilabas mo na yan, inilawan mo na sa mundo, mafe-feel mo na ikaw ay tunay na nanay. At lahat ay talagang kaagipat na dyan yung pag-aalaga, pag-aaruga, at lalo na yung pagmamahal. Kung ilan man ang anak, dapat sabihin na natin na pantay-pantay. Kasi merong iba na anak na pag na-feel nila na mas mahal sila, parang nagiging spoiled sila Yung iba naman na feeling nila na parang kulang pagmamahal. Dan totoo lang naman na meron mga nagre-rebelde. Pero mahirap pa rin sa nanay na ipakita sa mga anak na pantay-pantay ang pagmamahal. Pero depende sa mga anak kung wala silang ganyan, talagang mahal talaga sila ng kanilang mga nanay, kung ano man ang tawag nila. Kasi anak sila tayong mga ina, talagang obligasyon natin na talagang mahalin ng mga anak. Kahit ano pa man kasama yan, talagang pag tumanda pa rin yan, ang sasabihin
anak ko yan kahit ano pa yan, mahal na mahal ko yan. Kaya yan, kaagipat ng pagmamahal. Maraming sakripisyo yan, maraming sakripisyo, mahaba. Kaya para magsabi na ikaw ay nanay at ilaw ng tahanan. Hindi lang sa mga anak, kundi sa kapartner mo rin. Ayan, talagang malaman ang kanyang ibinahagi ngayon, Ate Camille, no? Oo. Sabi nga nila, ang pagiging isang ina ay hindi natatapos sa 8 to 5 na trabaho. Kundi yan ay 24 hours. Siyempre, ang ating mga nanay, no, kahit na tayo ay nagkaedad na, sila pa rin ang ating nanay. At ang tingin pa rin kasi nila sa atin ay mga bata. No? Kaya madalas, kahit may edad na tayo, andyan sila para tayo ay gabayan, asikasuhin. Okay, sa lahat po ng mga nanay, no, sa atin, no, maraming salamat po sa inyong lahat. Tita Joy, ilang taon na po ba ang inyong mga anak at ilan po ang iyong mga anak? Dalawang aking mga supling, yung eldest ko, yung lalaki, 34, at yung youngest ko, 31. Pareho na silang may trabaho. Yung anak kong lalaki sa Ortigas, at yung anak ko medtech. Nabanggit po rito na sa inyong sa inyong details niyo po, sister. Kayo po ay byuda na. Ilang taon na po kayong byuda? 12 years this coming July 5. Kayo po ba ay nag-asawa na po ulit? Hindi na. Hindi na po. Talagang pinakita ko talaga talagang dinasal ko talaga kay Lord na tulungan kami ng mga anak ko na tumayo sa sariling paa. Kaya kahit wala ang husband ko, kasi lahat naman ng pagmamahal na na-experience ko sa kanya. Sobra talaga. Kaya, siguro ito na yung talagang binigay sa akin direksyon ni Lord na ikaw na lang, akong bahala sa'yo. Hindi mo na kailangan ng kapartner. Kaya ang dasal ko nga, thank you Lord, ikaw ang kapartner ko sa buhay. Kaya doon na lang ako tatanda ng si Lord na umaagapay sa amin. Amen. Amen. Ate Camille, marami pa tayong gustong itanong kay Tita Joy. Pero mga kapanalig, bibitinin lang po namin kayo. Yan, kapanalig, magandang hapon po, no, sa bagong bukas pa lang po ng kanilang, bagong bukas pa lang po ng kanilang mga talapitan ngayong hapon. Ate Camille. Ayan, muntik na pare ko yan. Muntik ka na makalimutan mag-time check. Magandang hapon sa ating mga kapanalig na nakikinig sa ating Facebook Live. Batiin lang natin pare ko saglitan lang natin. Sige. Ayan, magandang hapon kay Tita Amor Mantele, kay Edison, ayan, nakikinig si Edison, kay Tita Magdalena Martin, kay Tita Floserpida Makaspak, ayan, kay kay Mark Anthony Manangkaya, magandang hapon. At kay Sister Josephine Sarmiento, at kay Tita Yeta Roque, at kay Regal Magtira, Catherine Regal Magtira. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, magandang hapon po sa ating mga kapanalig sa grupo ng mga tita, no? Sila Tita Yet, si Tita Amor. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron ka ba bang gustong i-shout out, Ate Camille? Wala naman na pare ko, siguro maya-maya. Pero bago natin balikan, Ate Camille, ang ating special na panauhin ngayong hapon, ayan, invite muna natin ang ating mga kapanalig kung paano nga ba maging isang member ng Kapanalig Community. Ayan, para po maging miyembro ng Kapanalig Community, ayan, sa lahat po na nakikinig sa radyo, no, ito po ang mechanics po natin. I-text po ang inyong full name, address, contact number, birthday, civil status, at parokya. Mag-text naman po sa 0998-588-3660 at sa Globe naman po ay 0917-621-1902. Ayan, kung kayo naman po ay nasa ibang bansa at wala po kayong pang-text, meron lang po kayong internet, maaari po ninyong isend ang inyong mga detalye sa ating email address na veritaskapanalig@gmail.com. Po ba mga kapanalig, kaya naman mag-text na po kayo at maging miyembro na po ng ating Kapanalig Community dito sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At dahil dyan, balikan na po natin si Tita Joy, ang ating magandang bisita ngayong hapon. Hi Tita Joy, Karina, no? Ikaw
parang naiiyakan na kanina habang nagbabahagi ng iyong kwento. At tita, kayo po ay byuda na, hindi na nag-asawa, at nag-focus na lang po kayo sa sa family mo. Ano ang isa sa hindi mo makakalimutang biyaya ng ating Panginoon na iyong natanggap bilang isang magulang o ina? Hindi nang isa marami kong biyaya lalo na narating ko tong edad na to. Ito kung ano ako ngayon, yung biyaya ng buhay. Yung biyaya na wala makakapagbigay niya kundi ang Panginoon. Nasa Kanya lahat yan Biyaya ng kalusugan, awa ng Diyos, okay naman ako, kaligtasan, at lalo-lalo na biyaya sa hapagkainan, biyaya na binigay sa akin yung 2 kong anak. Nawala man ang aking asawa, ang pumalit naman yung 2 kong anak na parang kumpleto rin kami. Dahil alam ko ang kapartner ko, ang Panginoon. Maraming biyaya, hindi natin mabilang. Biyaya ng proteksyon, gabay, yung tulong sa araw-araw na nakakaligtas ka, nakakarating ka sa pupuntahan mo, makakabalik ka ng bahay na kumpleto ka. Kung ano man ang mga nangyayari sa kalsada, malayo tayo dyan sa mga sakuna. Yun yung mga biyaya na pinapasalamatan ko sa tuwing umaga ng yung biyaya ng buhay na nandito pa ako, nasisilayan ko pang liwanag ng mundo at nasisilayan ko yung mga anak ko sa araw-araw at nakakausap ko yung mga kapatid ko kahit sa messenger lang. At nandiyan dyan ang mga kaibigan ko na mababait sa akin, na tiwala din sa akin. Yan lang. Thank you. Oo. Alam mo, Pare Koy at mga kapanalig, ang mga sagutan ni Tita Joy ay parang pang Miss Universe. Oo, ngayon, no? Hindi naman, baby love, ang ganda-ganda mo ngayon Oh, sa camera lang yan, Tita Joy. Ayan, ito, Tita Joy, ang ating next na katanungan. Kung ang tinanong po ni Pare Koy sa inyo ay kung ano po yung mga blessing, ito naman po, bilang isang nanay po, ano po yung maituturing po ninyong pinakamabigat na sakripisyo na nagawa po ninyo para sa inyong mga anak, gaya po ni Inang Maria? Kalahati na yata ng buhay ko. Nagkaroon na ako ng marami sakripisyo para sa aking mga anak Pero ang pinaka yung i-divert naman natin sa nanay dahil para kay Maria naman nag-early retirement ako para maalagaan ko nanay ko. Yun yung sakripisyo na hinayaan ko muna yung trabaho basta maalagaan ko yung nanay ko. Na suporta rin yung asawa ko na sinasabi niya na, sige ma, i-apply ganun pala yung nag-aalaga pa na ako kay Mang. Pero ito yung balita ng anak ko, balita ni Kuya, balita ni Bunso.
Kaya naniniwala ako na sinasabi na sa kaibigan ng nanay ko na, ikaw pa na nag-aalaga kay mama nga, naku, ang laki ng indulhensya mo kay Lord. Ano yan? Lahat ng sakripisyo mo may kapalit yan. Hindi ko iniisip yon, pare ko. Iniisip ko, focus ko, managdagan ng buhay ng anak ko, ng nanay ko, pero hanggang doon na lang talaga siya. 87 na rin siya nung kinuha ng Lord. Alam niyo po, Tita Joy, na naalala ko sa inyo si Camille. Noong mga panahon na yun na pinili niya rin pong alagaan ng kanyang nanay at umalis din po siya ng trabaho. Very good, Sister Camille. Kaya nabalita ko na kay pare ko na on the way ka pala, kaya alagaan mo mabuti at magandang kainat ng anak mo bilang nanay ka. Tama. Opo, at saka kanina nung habang nag-share si Tita Joy ng kanyang experience, talagang nakikinig ako kasi ramdam na ramdam ko yung hirap at saka yung hirap bilang isang anak at yung hirap bilang isang nanay po ninyo, no, sa inyong mga anak. At syempre yung oras, kung paano mo hahatiin, at saka syempre yung emotional distress po nun, ako talagang mahirap. Kaya Tita Joy, alam po ninyo, kayo po talaga ay blessed bilang isang nanay, bilang isang balo na po. Dahil naniniwala po ako na ang mga nanay na maaga pong kumbaga maagang naging mag-isa sa buhay, ayan po, ay iba po talaga yung blessing ni Lord na ibinibigay po sa inyo. Totoo yan, kaya sister. Kaya sa po talaga ako sa mga naging single mom, mga maaga pong nabalo, ayan, mabuhay po kayo. Dahil hindi biro, no, ang magtaguyod ng pamilya na talaga namang alam mo yung isa-sacrifice mo lahat-lahat. Kasi pare ko at Tita Joy, ma-share ko lang din dahil Mother's Day naman, ang nanay ko po kasi ay nabalo po siya kung ilang taon po ako. Ayan. So, ako po ay 27 years na, kung nabubuhay po ang nanay ko, 27 years na rin po siyang balo. Ayan, maaga din pong kinuha ni Lord ang aking tatay. Kaya ever since po, simula po nung lumaki ako, nanay ko lang po ang nag-aalaga sa akin. Kaya naman, iba po talaga yung blessing na binibigay ni Lord sa mga katulad po ninyong nanay. Tsaka mararamdaman mo na ngayon yung Camille pag nanganak ka. Hindi naman ang unang hawak sa anak mo, asawa mo. Nanay talaga. Dahil sa atin siya kukuha ng pagkain na. Tama. Ang asawa, pagdating na yan sa bahay. Yan. Pero unang-unang yan sa ospital, nanay talagang humahawak dyan, hindi ang tatay. Dahil ang pagkain nasa atin eh. Ayan, bago tayo magkaiyakan, pare ko. Parang medyo madamdamin tong natatawa si Sir Alex, Ate Camille dun sa kabila. Kasi parang padrama na yung natin. But anyway, ganyan talaga, no? Pag-usapang nanay talagang lumalambot ang ating mga puso, no? Sabi nga, antayin ng ating mga haligi sa tahanan sa Father's Day. Meron din naman tayong invite. Sa ngayon, ang ating mga nanay muna. Invite natin si Sir Alex. No? Oo. Yeah, tingnan natin, pakinggan natin ang kanyang ibabahagi. But anyway, Tita Joy, no, alam mo, Tita, napakaganda ng inyong ibinabahagi po, no, sa ating programa. Tita, tanong ko lang, no, kayo po ay balo na, kayo po ay nag-focus na sa family nyo. Paano nyo po na-maintain yung pag-serve pa rin po sa simbahan? Hindi po ba kayo na-distract? Kayo po ay nagpatuloy pa din? Ay, tuloy-tuloy pa rin po yan. Kasi ang pinagkakaabalan ko nang naman ngayon yung nagsiserve ako tuwing Thursday sa St. Jude. Sa Paco naman, AP, ang busy lang kami dyan. Every first Friday yung meron kaming, start kami ng tawag dito, ng Angelus, Rosary, Angelus, prayer for Sacred Heart of Jesus, Holy Mass, Holy Hour. Pero meron kaming General Assembly every second Saturday of the month. Ginagawa yun sa Loreto Church. Yun. Tapos, ngayon nga magpifiesta si Sacred Heart of Jesus sa June 7. Busy kami. Meron kaming sa May 31, kami ang mag-offer sa Quiapo Church. Tapos merong i-impose na bagong members po namin na bilang magiging apostolado ng panalangin sa mismong piyesta
ng June 7 sa Paco Church. Ayan. Nakita mo naman, no, Ate Camille, kung gaano niya minememorize yung mga activities niya dahil busy siya sa kanyang mga simbahan na pinagsisilbihan. No? Pero bago yan, no, kapanalig, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pagtatanong kay Tita Joy, magbabalik po muna sa pagbabalik po yan ng ating programa. Kapanalig Hour. At ikaw pa rin na nakikinig sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan, at kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. At bago natin balikan natin kami lang ating magandang panauhin ngayong hapon, bati po muna tayo, no, sa ating mga kapanalig na nakatutok sa ating Facebook page dito sa DZRV 846. Ayan, magandang hapon po kay kapanalig Amanda Sagmit, kay Josephine Sarmiento, Rosalinda Tabangcora, magandang hapon po, at kay Sister Jessa Abrigo. Ay, shout out po pala sa ating mga kapanalig coordinators ngayon na andito ngayong Sabado, si Brother Edison and si Sister Jessa Abrigo. At syempre sa panguna po yan ng ating department head din, si Ma'am Apple Anistarelia. At Ate Camille, no, bago natin balikan si Tita Joy, meron ka bang mga special announcement? Yes, Pare Koy, sa lahat ng ating mga kapanalig na nagtatanong kung paano nga ba magpa-pick up ng kanilang pledge of support sa ating himpilan. And pwede po kayo magpa-schedule sa inyong kapanalig coordinators sa pamamagitan ng Pledge on Wheels. Paano po ba ang Pledge on Wheels? Ano po ba ang mga schedule nito, Ate Camille? Oo, ay syempre ang schedule natin ay per day. Ayan, kapag Monday po, wala po tayong schedule, pero hanggang Tuesday hanggang Sunday, ayan. Kapag Tuesday po, Antipolo, Marikina, Montalban, Cainta, Taytay, San Mateo, Rizal area, ayan po, pwede po kayong magpa-schedule that day. Kapag naman po kayo ay nasa Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, Parañaque, Cavite, Laguna, any location po sa South, ayan, pwede po kayo magpa-schedule ng Wednesday. Kapag naman po kayo ay nasa Manila area, Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Pasay, ayan, Thursday po kayo pwedeng magpa-schedule. At kapag naman po kayo ay nasa Quezon City South at Caloocan City South, maaari po kayo magpa-schedule every Friday. At kapag naman po Saturday, ang ating area po ay Bulacan, Navotas, Malabon, Valenzuela. Ayan, Saturday po yan mga kapanalig. At kapag Sunday naman, ayan, Quezon City North, Caloocan North, Novaliches, at San Jose del Monte, Bulacan. Para po kayo ay ma-schedule, tumawag lamang po kayo sa inyong kapanalig coordinators, ha, para po kayo ay mapuntahan ng staff po ng Radyo Veritas. At huwag po ninyong kalimutan mga kapanalig, ha, na humingi po palagi ng resibo or OR number kasama po ang inyong freebie items. Ayan, yan po ang ating schedule ng ating pick-up pledge or pledge on wheels. Ito naman po kapanalig ang ating details para sa ating GCash sa mga nais magpadala or magbigay po ng tulong sa ating foundation dito sa Radio Veritas. Ito po ang ating mobile number. Mag-text lamang po kayo sa 0998-588-3660. Ulitin ko po sa mga nakikinig po sa kanilang mga talapihitan, ito po ang numero ng ating GCash account, 0998-588-3660. Ang account name po niyan kapanalig, Apple Anistarelia. At sa mga nakatutok naman po sa kanilang mga TV, sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211, at sa kanilang mga Facebook pages, ayan, kung saan po kayo nanonood po ngayon, yung nakikita nyo pong QR code, tapat nyo lang po yung cellphone nyo dyan, at i-scan nyo po, andyan na po yung detalye po ng inyong padadalhan. Okay po ba yung kapanalig? Huwag nyo pong kalimutan, ha, mag-update po sa inyong mga kapanalig coordinators kung kayo po ay nakapagpadala na po ng inyong pledge of support para sa ating foundation dito sa Radio Veritas. Ano naman po ba ang mga detalye ng ating bank accounts? Ito naman po ang ating bank accounts mga kapanalig. Ang account name po natin ay DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. Ayan, sa Metro Bank, account number po natin 0763 07
002-6270210 sa BDO, 001-630011876 sa BPI, 0213-325191. Ano naman po ang ating PNB and Union Bank, Ate Camille? Ang ating PNB account number 105-910-013-091. Para naman sa ating Union Bank account number 0004-8001-9393. Huwag po ninyong kalimutan na i-send sa inyong kapanalig coordinators ang kopya ng deposit slip sa kanilang messenger sa kapanalig community, o maaari po ninyong i-send po ito sa email na veritaskapanalig@gmail.com para po ma-acknowledge po nila at mabigyan po kayo ng limited edition na freebie items. Ano ba ang ating mga freebie items ngayon, Ate Camille? Nako, pare ko, yung balita ko, meron ng bago ang Ictus Ring. Ayan, diba? nakikita niyo po sa inyong mga screen, no, kapanalig, meron po tayong silver metal and brown metal po na singsing. Ayan, Ictus Ring. Ayan, maaari po ninyo yung iregalo, tamang-tama, dahil Mother's Day po ngayon, Mother's Month. Maaari po ninyo yung iregalo sa inyong mga nanay, mga girlfriend, or anything na special someone po ninyo sa inyong buhay. Sa bawat 1,200 po na inyo pong pledge ay makakatanggap po kayo ng ating Ictus Ring. Maaari po kayong mamili kung ito po ay silver metal or bronze metal. Tatanungin po sa inyo kung ano pong size po ng inyong ring dahil ito po ay personalized. Sana makapag-avail po tayo, kapanalig, no, dahil malaking tulong po ito sa ating foundation po dito sa Veritas. At kung kayo at saka, pare ko limited edition lamang ito, kaya maraming mga kapanalig nang nag-a-avail, kaya habol na kayo mga kapanalig hanggat mayroon pa tayong stock. Yes. Kaya naman contact na po sa 0998-588-3660. At balikan na po natin, Ate Camille, no, si Tita Joy. Tita Joy, kamusta po? Tita Joy, may nag-comment, no? Sabi po ni kapanalig Josephine, mapalad ang mga anak na nakapag-alaga sa kanyang ina habang nabubuhay pa, kung maibabalik lang ang nakaraan sana. Yan naman po yung message po ni Sister Josephine Sarmiento. Kilala niyo po ba siya, sister? Hindi. Sa ating kapanalig listener po yan. O Tita Joy, bago po matapos ang ating programa ngayong hapon, sa pagiging ina at aktibo sa gawaing simbahan, ano ang iyong mensahe sa ating mga kapanalig listeners na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay? Maraming klaseng hamon ng buhay ngayon, mga pagsubok. Ang sa akin, sa experience ko, talagang puro dasal lang ang ginawa ko. Kasi meron akong talagang hindi ko makakalimutan yun, yung hindi ko alam kung pwede ko ikwento dito, na namatay ang husband ko sa work, pero yung isang agency sinasabi not work related, not work connected. So nang pagsagot nila noon, talagang nilabang ko yun hanggang sa umabot kami sa sa kaso. After 8 years, hindi ako mimitaw. Binigay sa akin ng Panginoon na hindi ko na inaasam. Pero ang dasal ko talaga, sabi ko, Lord, kung talagang para sa akin to, sa amin ng mga anak ko, alam kong pagkakalo mo, pero pag hindi, siguro may ibang rason. Yung 2020 na first Thursday, nag-serve pa ako. Dahil March 16 yung pandemic na, lockdown na, di ba? Tumawag ako dun sa aking abogado, doon sa office nila. Tinanong ko doon sa paranigan na, Sir, kakamusta ko? Ay ma'am, parang panalo yata kayo. Teka muna, parang hindi ako nananaginip. Parang napatihunog ba ako sa namesa? Ay sa silya. Tapos nakaramdam po ako ng manamig na yakap. Naramdaman ko yung asawa ko na, matapos na yung laban mo. Yun ang talagang nilabang ko ng alas 11, alas 12 pa ako umuwi galing kung saan po ako galing na paraanin yung mga documents ko. Hindi pa ako napapagod kasi naamoy ko yung pabango ng asawa ko, kasama ko siya. Nakasakay ako sa taxi, naamoy ko siya. Pag-akit ko ng bahay, ando dun siya. Kaya nung nanalo na ako dito sa case na to, yun na yung
parang yun na yung katapusan na yun, tapos na yung paramdam ng asawa ko sa akin. Yun yung mga hamon sa buhay na hindi ka nang bibitiw eh. Akala mo nang wala nang mangyayari, pero meron pala din talagang milagrong nangyayari sa buhay mo. Maraming dito yung mga pagsubok sa buhay, yung mga iniiwan ng lalaki yung asawa, iniiwan din yung anak. Pero kung talagang tatayo ka sa sarili mong paa, mabubuhay mo yung anak mo, pero ang daming sakripisyo niyan. Halos lahat papasukin mo para nang mabuhay mga anak mo. Okay lang kung matino yung mga anak mo. Pero pag salbahe yung mga anak mo, kailangan mo na talaga humingi ng tulong doon sa nang iwan sa'yo. Merong iba dyan na sunugan ng bahay, pero nakabawi din naman sila. Ang hirap din yung mga nawawalan ka ng buong bahay mo. Paano ka makakapag-umpisa? Kasi minsan di natin napapansin, tinatapik din tayo ng Panginoon eh. Amen. Yung mga nararamdaman mo na may masama sa yung meron ka nararamdaman na kakaiba sa sarili mo, hindi yun yung sasabihin na ayan, kinakarma. Hindi yun eh. Konsensya mo ang gumagawa nun kasi alam mo may mali kang ginawa. Kaya kung sino man ang gumagawa ng sakit sa katawan mo or ano man, ikaw may kasalanan nun. Kasi ang sinasabi nga, si Lord talagang inangkin niya yung kasalanan natin, kaya nga siya pinako sa krus eh. Inangkin niya lahat yan eh. Hindi siya pwedeng gagawa ng eto, paparusahan kita, eto mangyayari sa'yo, magkakasakit ka. Hindi. Iisipin mo, ba't kaya sa akin to nangyayari? May ginawa akong kasalanan eh. Meron akong inanong tao eh. Meron akong inagrabyado. Mararamdaman mo yun sa sarili mo na bakit ka nagkakaganito dahil ang nangyayari doon, ang gumagawa niyan yung konsensya mo. Kaya ang iba talaga, bago ka talaga madaling gumawa ng kasalanan. Manloko ka na ng tao, kasalanan na yan eh. Manlamang ka, kasalanan yan eh. Pero ang balik nun, ikaw rin ang magdudusa nun eh. Makakaramdam ka niyan eh. Pero pag wala kang ginawa na okay lang, may peace of mind ka, yung bang tipong okay ang takbo ng buhay mo. Yung ganong mga hamon sa buhay, dasal ng talagang katapat niya. Kasi siya nang talagang sasagot niya sa taas eh. Wala nang iba. Kahit best friend mo, kahit ka-close mo, kahit kapatid mo. I-reveal mo lahat yon, pero ang isang sasagot niya ng Panginoon. Yun lang yun eh. Tama yan, Tita Joy. No? Dasal lang po tayo mga kapanalig. Tsaka kapit lang. Kasi kapit lang. Yan yung mahalaga kasi sa akin dyan. yung 8 years na yon, minsan nga sasabihin ko, naku, nakalimutan ko ang dasal kay St. Jude. Naku, Lord, nakalimutan ko yung ng asawa ko. Yung, sana masagot na, mabigyan ako ng justice. Bigla na nang tumawag ako noon para lang kamustahin. Kaya dapat na, Tita Joy, magdasal lang po tayo. Dasal lang talaga eh. At syempre, nako Tita Joy, marami po pong gusto ibahagi si Tita Joy sa ating programa ngayon, pero limited na po ang ating oras mga kapanalig. Tita Joy, maraming salamat sa oras na ito na sa pagbibigay ng oras at panahon sa programang ito. Walang anuman, walang anuman. Camille at yes. saka pare ko. Maraming salamat po Tita Joy sa inyong oras. At ayan, tapos na naman natin ang programa, pare ko. At kami po magpapaalam na, mga kapanalig, no? Lagi niyo po tatandaan na every gising is a blessing. Samayin niyo po ang katotohanan.